knowledge in law became gray. So I wish to ask once more for the record, with all due respect, kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. From the Lucky answer South. of Attorney Roque, Mr. Chair, I wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. If I may quote, a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract or the non-payment of legal fees. It is very clear, Mr. Chair, that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. Can we be enlightened on this, Mr. Chair, from Attorney Roque? Attorney Roque, you are now recognized. Mr. Chair, tama po yun. Ang problema, wala pong kahit anong konsulta na nangyari sa paniko at sa kahit kanino sa paniko ng Lucky South. Kaya miski wala pong bayad, wala pong kontrata, wala rin po kaming komunikasyon. Dahil ang komunikasyon ko po, lahat po yan ay ikasiong lamang. I understand, Mr. Chair, that a statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99, but he has been repeating a while ago that Cassandra Leong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Mr. Chair, gaya na aking sinabi po kanina, ang aking attorney-client relationship ay kay Cassandra Ong at kay Whirlwind. Dahil sila po ay umakto bilang ahente ng Lucky South, pero hindi ko po naging kliyente ang Lucky South. Para po siguro malinaw, it is an instance where both Whirlwind and Lucky South will benefit kung magtutuloy ang negosyo ng Lucky South. Kasi kung wala naman po Lucky South, useless yung pinatayong premises ng Whirlwind. At kung wala naman ng Whirlwind, wala ring upahan ang Lucky South. Pero pagdating po sa attorney-client relationship, dapat meron man lang komunikasyon sa panig ng abogado at ng kliyente, whether or not there is a written agreement, whether or not there is bayad. Pero wala po talagang gano'n, dahil limited lang ako kay Cassie Ong. Mr. Chair, I just wish to remind our resource speaker that I think there were 3 members of the committee who have been delving on this question, and repeatedly, Attorney Roque stated that he is lawyering for Cassandra Ong. Cassandra Ong is the representative of Lucky South 99. And it is really hard to conceive how he can separate himself from Lucky South 99 if his client is representing no less than Lucky South 99. Lucky South is not a natural person. It is a juridical person. The only way to talk with a lawyer is through a representative, and that is Cassandra Ong. If I may add, Mr. Chair, under Section 3 of Canon 3, lawyer-client relationship. A lawyer-client relationship, yes, Attorney Roque is correct, the highest fiduciary character. As a trust relation, it is essential that the engagement is founded on the confidence reposed by the client on the lawyer. Therefore, a lawyer-client relationship shall arise when the client consciously, voluntarily, and in good faith vests a lawyer with a client's confidence for the purpose of rendering legal services such as providing legal advice, representation, and the lawyer, whether expressly or impliedly, agrees to render such services. There are 2 elements, Mr. Chair. The first element is that the client solicits advice and service of the lawyer. And the second element, the lawyer renders service and advice to the client. I think in a given situation, both were fulfilled. There is Cassandra Ong, or there was Cassandra Ong, representing the juridical person, Lucky South 99, who solicited the advice, the service of Attorney Harry Roque. And Attorney Harry Roque physically accompanied Cassandra Ong to PAGCOR, a manifestation of his act of rendering service and advice to his client. I humbly submit, Mr. Chair, that I think there are sufficient legal provisions to establish that a lawyer-client relationship was indeed created with Lucky South 99, Mr. Chair. You want to verify on that, former Secretary Roque? Mr. Chair, I can only say that as a lawyer, I have a different opinion. I acknowledge that there is lawyer-client relationship between me and Cassie Ong as representative of Whirlwind, who in turn acted as agent for Lucky South. But that does not mean that Lucky South gave me their trust and confidence to represent me, and I will repeat it. Kung kukunin po nila ako to quash the raid on their property, I will readily accept it. Pero yun nga ako, hindi nila gagawin yun. Dahil sa tingin nila, ang kritiko ng gobyerno, hindi magpapanalo ng kaso sa kanila, magpapadala. Yun lang po ang sitwasyon tayo. Mr. Chair, earlier, Attorney Roque likewise stated that Whirlwind is the agent of Lucky South. Does our resource speaker confirm this, Mr. Chair? Yes po. And can agency be implied? Well, it can be applied, but an agency once delegated cannot be further delegated. Yun po ang rule. Can it be done verbally?
Well, agency is written or verbal. Pero ang sinasabi ko nga po, yung delegated authority to Kasiong cannot be delegated any further. Ang pwede lang po mag-delegate talaga yung principal. And what therefore is your concrete basis why you reach the conclusion that Whirlwind is an agent of Lucky South 99? Well, unang-una, Mr. Chair, because that is how Whirlwind explained it to me. And under the circumstance na sila nagpapakupa ng property nila at may interest sila na magpapatuloy ang negosyo ng Lucky South, nakita ko naman po kung anong interest din ng Whirlwind. Ang interest ng Whirlwind ay magpatuloy po ang negosyo ng nagpuupa sa kanila, Mr. Chair. Mr. Chair, I want to go to the basic. Agency is a contract where there are two parties involved, the agent and the principal. It is hard to conceive, Mr. Chair, that Attorney Roque will be relying on the representation only of Whirlwind without an active participation of the other party who's supposed to be the principal, the Lucky South 99. And even assuming that indeed Whirlwind is an agent of Lucky South, I hope we are reminded as well by the principle that the act of the agent is the act of the principal, and the liability of the agent is the liability of the principal. Similar to attorney-client relationship, there is a fiduciary relationship that is existing between the principal and the client. So, I wish to conclude, Mr. Chair, that Attorney Roque's representation did not cover only the Whirlwind, but extends even to Lucky South. Hindi lang basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Sun Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol. Sabi ni Roque ang may-ari ng bahay ay ang PH2 Corporation, ng majority shareholder ay Biancham Corporation, kung saan incorporator siya at mga associates niya. Inamin din ni Roque na may bantay siya mismo sa bahay at supervise niya ang nangyayari doon. Kaya nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas, kay Roque pa talaga napunta ang pugante. Ayon sa PAOK, IT manager si Lining ng Lucky South 99, ang pogo na tinutulungan ni Roque aregluhin ang mga utang sa PAGCOR. It appears this fugitive and Roque run in the same circles. Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa pa dahil sa pogo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again. Meron pong press release si Senator Risa Ontiveros. Ang sabi, yung puganting nahuli sa bahay ni Harry Roque sa Baguio ay wanted pursuant to red list ng Interpol at di umano ay merong mga ginoyo na 100,000 na mga Chino. At meron daw tie sa Pogo dahil siya daw ay gumamit ng platform na ginagamit ng Pogo sa Porac. Well, mga kaibigan, hindi lang yung po yan fake news. Yan po'y kasinungalingan. In-attach naman po ni Senator Ontiveros na red notice at wanted lang po siya sa China para sa financial fraud. Ang Chino po, sa mulat-mula, sila po'y hinihingi sa gobyerno ng Pilipinas na talaga ipagbawal ang Pogo. Kasi bawal nga yung pagsusugal sa China. Kung sila po ay wanted talaga sa Pogo, pati po yun, magiging karagdagang basihan para mag-red notice dyan sa puganting yan. Pero sa katotohanan po, wala talagang kinalaman sa Pogo yung puganting yan. Bagamat ako din mismo, wala akong alam na siya ay pugante, no? So, miski gagamitin natin ang batas sa Pilipinas na harboring ang kriminal, isang elemento po niyan, dapat alam mo na yung nakatago doon ay pugante. Unang-una, wala naman ako alam na nagtatago doon sa bahay ko. Yan po yung pinaupa ko sa isang babae na isang single, no? At meron naman po siyang alien certificate of registration. Ibig sabihin, legal siya sa Pilipinas. At kahapon po, sa pagdinig ng Kamara de Representante, nandiyan naman po yan sa internet, sinabi talaga ni Undersecretary Gilbert Cruz, ang hepe po ng PAOK, na iniimbestigahan pa nila kung meron po yung links sa Pogo. So hindi po totoo na nagkalaro na ng deklarasyon ng PAOK na may kinalaman din itong puganto sa Pogo. Gawa-gawa lang po yan ng mga naninira. But in any case, alam niyo naman si Senator Ontiveros, talagang kalaban po yan ng mga Duterte. Di ba po, nag-release siya ng larawan na di umano si Mayor Guo o nasa bahay ni Presidente Duterte. Nung sinabi ko kay Presidente Duterte yan, sabi niya, ano ngayon? 1,100 tao pumapasok sa aking pamamahay. Hindi ba nangyayari yan sa bahay niya? Politiko rin siya. So wala po ibig sabihin yon. Tapos ngayon, pinipilit niya na si Michael Yang na naging malapit ni Presidente ay may involvement din dahil di umano, merong pondo na parang ipinasok dito sa investment ni Alice Guo. Sabihin na natin totoo yan, ano ngayon? Ang presidente naman talaga isang milyong kataong kakilala. Hindi naman po ibig sabihin na kinonsinti niya yan. At wag natin kakalimutan po naging legal po ang Philippine Overseas Gaming. Kaya po, hindi illegal yon until mawala ang kanilang mga lisensya. So itigil na po natin itong witch hunting nito kasi talagang kinukultivate nila ang mga Chino kalaban. Lahat ng kumakampi sa China ay kalaban. Mga taksil sa Pilipino. Ang mga Pogo, lahat yan ay kriminal. At lahat na may ties sa Pogo ay kriminal. Malinaw. Ang kliyente ko po talaga ay Whirlwind, yung nagpapaupa doon nga sa Pogo. At ako po ay naglakad para po magkaroon ng gives, yung pagkakautang dahil nga po ang reklamo ng aking kliyente ay nadispalkuhan yung Lucky South.